nag-iisip ka na ba kung paano natin hindi masisira mga ulingling? Luis, kahit anong panibagong gimmick ang gawin natin laban sa kanila, hindi na natin sila masisira eh. Unless ano? Unless isa sa kanilang mawawala. Ano sinasabi mong isa sa mga ulingling ang mawawala? Hindi naman paraan eh, para masira sila eh. Kung isa sa kanilang mawawala. Mawala? Paano nga mawawala? Luis, alam mo kung anong ibig kong sabihin? Oh my God, Izzy! You mean, isa sa mga ulingling ang gusto mong mamatay? Ano ka ba? Utak kriminal ka na rin ba? Ayoko niyang iniisip mo, ha? Hindi ko na kaya yan. Fine! Kalimutan mo na lang yung pinag-usapan natin. Tsaka kung ano man yung plano ko, hindi ko na lang sasabihin sa'yo. Dapat lang. Dahil ayoko madami kung sa ano mang iniisip mong yan. Kinikilabutan ako sa'yo, eh. Ikaw naman? Masyado kang nervyosa. Tulad nga ng sabi ko, kalimutan mo na lang yung pinag-usapan natin. Hmm? Pambira naman kayo, magpapa-interview pala kayo, hindi nyo man lang kami sinali. Okay na yun, Shane. Marami namang nagsalita para sa amin eh. Oo nga, tsaka alam niyo nakakatuwa. Kasi pati si Dean nagsalita. Ang gaganda nga ng sinabi niya. Pero alam nyo, kung nandito pa si Sir Eric, sana kasama siya doon sa magtatanggol sa inyo. Ano, Che? Anong sana nandito pa si Sir Eric? Bakit? Wala na ba siya dito? Hindi mo ba alam na nag-resign na dito si Sir Eric, Rochelle? Sa katunayan nyo, may pumalit na sa kanya eh. Si Mrs. Dizon. Yun. Ha? Bakit siya nag-resign? Hindi rin Ay, sorry. Kanina pa ba kayo? Bakit ngayon ka lang? Kasi si Miguel nasa clinic. Ano nangyari kay Miguel? Hindi. Dinala namin ni Miguel si Maiko sa clinic. Ha? Bakit? Ano nangyari? Hindi. Bigla na lang hinimatay eh. Tapos dumugo yung ilong. Hanggang ngayon hindi pa nagkakamalay. Hindi ko alam. Asan ako? Maiko, okay ka lang? Ha? Nandito ka sa klinik. Dinala ka ng kaibigan mo. Buti na lang, tumigil na sa pagdurugo ang ilong mo. Pero, kamusta ka na? Okay na bang pakiramdam mo? Medyo masama pa rin eh. Pero konting pahinga to eh. Be fine. Sigurado ka? Kasi baka mami, iba na yung nararamdaman mo eh. Gusto mo, dalhin kita sa hospital. Gusto mo, ha? Oo nga, mas mabuti, padala ka na sa hospital. Hospital? Bakit niya dadala si Michael sa hospital? Michael, ano nangyari sa'yo? Ano bang sakit mo? Danig, sandali. Hindi. Di ba kanina mainit sa classroom? Yun, siguro, init lang to, tsaka biglang tayo. Yun, nahilo lang ako. Sigurado ka? Kinabahan kasi ako nung nabalitaan ko, te. Pero buti na lang okay ka na. Pero okay ka na nga ba talaga? Yeah, I'm okay. I'll be fine. Sigurado ka? I'm sorry, Rochelle, pero puro luma ang contact numbers ni Eric sa akin. I tried calling him up para pakiusapan sana na magbago siya ng pasya. Kahit isa din sa contact numbers niya not working. So, hindi ko siya nakausap. So, kahit tawagan ko siya, hindi ko rin siya makakausap. Address na ho. Baka ho alam niyo. Alam mo, inutusan ko na yung assistant ko para puntahan siya. Hindi na siya doon nakatira. Pati yung kasera niya, hindi alam kung saan siya lumipat eh. Hala, ano na ho kaya nangyari kay Sir Eric? Bakit kaya bigla siyang nawala? Ano ho kayang problema nun? Alam mo, yun din ang iniisip ko. Pero siguro, choice niya yun eh. Desisyon niya na lumayo muna ng pansamantala. Pero kung bakit,
hindi na natin malalaman yon. O paano? Marami pa akong gagawin eh. O sige na. Sige ho. Salamat po. Oh, Rochelle! Hello! Tingnan mo nga naman, sa lahat ng pwedeng makasalubong, ikaw pa? Ayokong patulan ka, marami pa akong gagawin. Bakit ba nagmamadali ka? Natatakot ka ba sa akin? Bakit naman ako matatakot? Oo nga naman. Bakit ka nga naman matatakot sa akin? Lalo na ngayon na napatunayan mo na marami nang nagtatanggol sa inyo. Napanood ko yung ginawang interview sa mga fans nyo, ha? Bilib ako. Ang dami nang nagtatanggol sa inyo. Oo, IZ. Marami na talaga magtatanggol sa amin. Kaya tigilan muna ng kaka-pressure si Micah para lang siraan kami. Anong pinagsasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam kong ikaw ang dahilan kaya nagsasalita si Micah ng masama tungkol sa amin. Kilabutan ka naman sa mga pinaggagawa mo. Huwag mong pasamain katulad mo si Micah para lang siraan kami. Sige, sampalin mo ako. Sampalin mo ako? Pakita mo sa mga tao para malaman nila kung gaano kasama ang ugali mo. Marunong ka rin naman palang matakot eh. Ito ang tatanda mo, IC. Hindi magtatagumpay ang kahit anong plano mo laban sa amin ng mga kapatid ko. Bilisan nyo naman, bakit hindi na natin maabutan si Maiko? Akala ko ba ayaw mo na kay Maiko? Bakit ngayon kinakaray mo pa kami? Oo nga. Eh, gusto ko lang kamustahin yung tao. Ano ba kayo? Maiko, hindi dapat natin pinaalis si Miguel. Baka kasi kung ano ulit mangyari sa'yo. Sure ka na ba na okay ka talaga? Oo nga sabi. Ba't ba ang kulit mo? Nag-aalala lang naman ako sa'yo ah. Bakit ba ang init ng ulo Eh, ang mo? kulit mo kasi. Liga na nga, may klase pa ako eh. Oh, akala ko ba kakamustahin mo si Maiko? Ba't hindi mo siya nilapitan? Paano ko siya kakausapin? Kasama niya kapatid ko. Kawawa naman si Cheche. Hanggang tingin na lang siya kay Maiko. Oo nga. Kung kailan pa siya napalapit sa atin, tsaka pa siya nag-resign. Alam mo, ang nakakapagtaka lang, eh bakit hindi siya nagpaalam sa atin? Kung tutuusin, kaklose din naman natin siya. Hindi kaya nagtampo yun sa atin? O kaya may nagawa tayong mali, kaya siya umalis? Hindi naman siguro. Eh, nung huli kaming nagkausap sa telepono, sobrang concern nga yun sa atin eh. Di ba nga, nagbigay pa nga siya ng 12,000 nung nalaman niya na namumroblema tayo sa recording. Oh. Ay nako, huwag niyo na nga siyang alalahanin. Ang mabuti pa, isipin nilang natin na sana happy siya kung nasan man siya ngayon. Kasi deserve niya naman yun eh, dahil mabuti siyang tao. Sana nga. Si Edgar, akala ko pa dadaan siya dito. Dumaan nga! Eh pero umalis din kagad kasi sabi niya may titingnan daw siyang sorpresa para sa atin. Sorpresa? Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya eh. Basta, sorpresa daw eh. Ano sir, nagustuhan niyo ho ba? Kunin niyo na, murang-mura lang yan. Maganda pa ho yung body, maganda ho yung makina. Oo, okay nga siya eh. Pero isa, ilan kaya pwedeng sakay doon?
Yeah, tignan natin. Tignan mo si Moko. Mukhang bibili ng bagong sasakyan, Asenso na. O, paano, Ricky? Siguro, bigyan mo lang ako ng mga 1 day. Pero reserve mo na sa akin to, Tatawagan naman kita pagka-confirm na kukunin ko na. Pero pag hindi, sasabihan kita agad. Sige po, sir. Asahan Deal yan, niyo ha? Sige, una na ako. Aha. Salamat. Ingat po. Good morning, sir. Ano po natin? Parang gusto ko to. Tingin mo, Jabo? Ayos lang. Naku, sir. Pasensya na po. Nakareserve po sa isa sa mga kliyente po namin to. Ganun ba? Sino? Doon sa kausap mo lalaki kanina? Kay Mr. Velayo? Opo, kilala niyo po siya? Namumukhaan ko lang. Hindi ba yun ang manager ng mga ulingling? Oo, siya nga ho. Ano sabi niya? Ibigay niya ba roto? Wala pa ho kaming final agreement, pero pag nagustuhan ho ng mga alaga niya, kukunin niya. Alaga. Yung mga ulingling ba tinutukoy mo? Sila nga ho. Ibang lagay ni Maiko. And nabalitaan ko kasi na dinala siya sa clinic kasi nag-collapse siya. Kukumustahin ko lang sana kung okay ba siya. Bakit daw ba siya nawalan ng malay? May sakit daw ba siya? Wala, okay na siya. Sabi niya nainitan lang daw siya, kaya siguro siya nawalan ng malay. At huwag kang mag-alala dyan, sakaling may sakit siya o magkasakit man. Pero wag naman sana. Hindi ko siya pababayaan. Hinding-hindi. Paano mo naman nalaman na nagpa-reserve si Edgar ng second-hand car para sa mga alaga niya? Nakausap po kasi yung sales dealer. Binola-bola ko, tapos, ayun, dumaldal naman. Pero, hindi pa rin daw sigurado kung kukunin ni Edgar yung sasakyan. Depende pa raw sa mga alaga niya kung magugustuhan nila. Bongga ka, Aaron. Gusto ko yung balita mo. Bakit? Hindi nga. Dapat mainis ka sa mga ulingling dahil asenso na sila eh. Hindi, ano? Bakit naman ako maiinis? May alam ka ba na second-hand car na pwedeng i-alok kay Edgar? Bakit? Basta, ako nang bahala doon. Gusto ko lang malaman kung meron ka bang alam na pwede nating i-alok kay Edgar na second-hand car. Meron. Pwede akong maghanap pero... Teka, ano ba talaga pinaplano mo? Basta, gumawa ka ng paraan para matulungan mo si Edgar na makahanap ng second-hand car. Saka ako nasasabihin sa'yo kung anong plano. Sa kapamakang haharapin ni Andy. Andy! Si Elsa ang masi... Gar! Basta, tol. Bakit? Gar. Gusto ko nang kalimutan natin yung naging samaan ng loob natin dati. Gusto ko na rin makipag-ayos sa'yo. Sayang naman yung mga pinagsamahan natin. Sige na, tol. Promise, magiging good boy na ako.
Thank you, tol. Pasensya ka na ron, ha? Di kasi madaling kalimutan yung... Huwag na natin pag-usapan yun. Tapos na yun, okay? Importante ngayon, magkaibigan na tayo ulit. Ano, kamusta nga pala? Ito, okay naman. Si Jabo, bakit di mo kasama? Gusto ko na muna magseryoso ngayon. Alam mo na, tama na muna yung barkada. Gusto ko muna mag-concentrate sa trabaho. Kaya mo. Totoo ba yung narinig ko? Pare, trabaho. May trabaho ka na? Oo. Di pa regular. Parakit-rakit pa lang. Pero sa tingin ko okay naman. Actually, may iaalok nga ako sa'yo. Kuya, galit ka ba sa akin? Huwag ka nang magalit sa akin, no? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Saka, ikaw na lang ang kakampi ko dito sa bahay. Sana huwag ka na magalit sa akin. Myra, hindi naman ako galit eh. Nainis lang ako. Papagamit ka kasi sa atin. Hindi ko naman gusto yun eh. Ay ka, kung hindi mo gusto, hindi mangyayari mga pinapagawa niyo sa'yo. Ano gusto mo gawin ko? Gusto kong gawin mo. Mag-isip ka mo. Kasi, hindi ka na bata eh. Hindi ka na bata, Mike. Dapat, hindi ka na lagi nakikinig sa ate mo. May sarili ka ng isip eh. Dapat matuto ka ng mga tuwiran, matuto ka ng lumaban. Paglaban mo yung karapatan mo. Lalo na kung alam mo ikaw ay nasa tama. Ito, Edgar. Ito ang bagong racket ko ngayon. Bibenta ka ng sasakyan? Oo! Kung sakasakali, ikaw ang una kong magiging kliyente. Alam mo pare, kaya ka lang siguro nakipagbati sa akin para bentahan ako ng sasakyan. Pero ka naman, tol! Hindi, joke lang, joke. Ano? Interesado ka ba rito? Dali, saan ba nakuha to? Kung mag-alala, maliin sa papeles yan. Kung gusto mo talaga to, hindi ka sasabit. Cute, di ba? Bakit nga ba? Cute, di ba? Isipin lang kung bakit ako masayang-masaya ngayong araw na to. Kasi, nabili ko na yung matagal ko nang gustong bilhin para sa inyong tatlo. Wala nyo kami yun. Hindi nga namin alam eh. Ano ba yun? Rochelle, Sunshine at Media. Binili ko na kayo ng sarili nyong sasakyan. As in, sasakyan. Sasakyan? Sasakyan. May sarili na kami sasakyan? Oo! Sasakyan! Oo, sasakyan! Ito! Oh, sandali, sandali! Masyadong ma-excite, masyadong mataas yung expectations mo. Slightly used lang yung sasakyan eh. Second hand lang. Bulok! Di naman ito, makapanlait ka eh, no? Alam mo... Hindi, ano yun, alam ko magugustuhan niyo yun. Kaya bukas na bukas, makikita niyo na yung sasakyan na sinasabi ko. Gusto niyo yun? Thank you! You're welcome. Sasakyan na tayo. Sa likod ka sasakyan, labas mo yung mukha mo sa bintana. Believe na talaga ako sa'yo, Aaron. Asahan ka talaga. Swerte ka. Madali ka mong kausap si Edgar. Madali ka mong bula-bulahin. So, paano? Di-deliver ko na to sa dorm ng mga ulingling. Ito kasi usapan namin ni Edgar. Huwag muna. Hahanap muna ako ng mekaniko na pwedeng sumira sa van na yun. Ano? Bakit?
Dahil kailangan may mangyaring aksidente sa mga ulingning kapag nakasakay na sila sa van na yun. At gusto kong mangyari yung aksidente na yun sa oras na makuha nila yung van na yun. Hindi to, Mama! Dahil sa'yo kaya hindi ako makapasok sa school. Dahil wala akong mukhang ihaharap kina Rochelle. Don't worry, sis. Sandali na lang yung ipagmumukmuk mo. Baka nga bukas, makapasok ka na sa school eh. Tsaka hindi mo na makikita yung mga magkakapatid na yun. Bakit mo nasabi yan? Maganda ba? Ganda! Yun na yun! Ito na ngayon. Shato kasi kayo tuwan-tuwa eh. Ikaw pa, naghahabol ngayon. Miguel, ba't di kaya magpatawas ka? Feeling ko kasi, nagayuma ka na ng sobra ni Sunshine. Luz, hindi katangahan to. Paminsan-minsan kasi gagamitin mo rin yung puso mo. Hindi, sige, sige. Ano to, gamot? May gamot ka dito. Ano nga yan? Sandali nga. Akin na. Huwag mo naman pakialaman yan. Paano ko siya kakausap? Alam bang hipin mo ng ganyan kung di ka umiyak? Ano ka? May tama sa ngipin?